Ang marriage daw ay mystery. Misteryo. Bakit kaya? Maraming hindi nagkakaintindihan eh. Maraming hindi naiintindihan yung kanyang asawa. Maraming hindi napapag-aralan yung kanyang asawa. Alam niyo ba kung bakit tayo nai-stress sa marriage? And every time I will ask the audience, ang dami na kagad umiiling. Kasi doon pa lang problema na eh. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niyo pinaniniwalaan na may perfect marriage. Ano mang bagay na hindi niyo pinaniniwalaan, na hindi mangyayari. Anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Ulitin ko. Anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Kukwestiyonin mo lagi ang kilos ng asawa mong naniniwala. Kung naniniwala. Kung pareho ko hindi naniniwala, at talagang it will always be a stress in your relationship. Pareho kayo negatibong mag-isip eh. Di ba? Kukwestiyonin mo ang ginagawa ng asawa mo. Teka muna, ba't ba tayo mamamasyal? May overtime ako niyan. Ba't ba tayo magdi-dinner date? May overtime ako. Pinapapasok ako ni boss. Mas importante yun. O, di ba? Ang nagiging priority, yung trabaho. Hindi na yung marriage. Kasi hindi ka naniniwala eh. Kung naniniwala ka, pwede mo sagutin yung boss mo, boss, may dinner kami ni Mrs. Wala namang magagawa ang boss mo. Sana may qualified na magre-replace sa'yo. No, pag walang qualified, wala kang choice. Ikaw lang yung pwede makagawa ng pinapagawa ni boss. Diyan papasok yung training sa iyong subordinates. Hindi ka mag-e-effort para ma-achieve yun. Lagi mong kukwestiyonin. Now, let's define perfect. Kasi doon pa lang may problema na. Hindi natin naiintindihan yung salitang perfect. Pinilit kong alamin for 30 years. Ang sabi ni Socrates, kilala niyo yun, Socrates, yung tito ko. From Greek, no? From Greek. Sabi niya, wisdom is the beginning of definition of terms. Ano ibig sabihin nun? Magiging wise ka pag na-define mo yung kahulugan ng salita, yung tunay na kahulugan. Paano ba na-define yung tunay na kahulugan ng salita? Go backwards. Kung saan siya unang nagsimula, nandun yung katotohanan ng meaning ng salitang yon. Just go backwards. So atras tayo. Kailan nagsimula gamitin ang salitang perfect? Noong panahon na natuklasan ng mga tao ang panukat, measurement, during the age of entitlement. Babalik tayo pa atras. Pagka may produktong gagawin, nauuna ang drawing, sukat, measurement. At kapag ginawa na yung produktong nakadrawing at hindi pantay, hindi siya perfect. Pag naka-align na siya doon sa drawing, it's perfect. Diba ganun din pag kumakain kayo, may point na merong masasabi mo na perfect yung lasa, ang sarap nito, hanggang doon lang yung gusto mo na lasa. Diba? So perfect means alignment. Alignment saan? Sa design ng produkto. Kailangan maintindihan nyo yung concept na yun. Na yung marriage ay produkto. Nino? Ng Diyos. Hindi ng tao. For many centuries, hindi lang naman tayo naunang nag-asawa. Marami na naunang nag-asawa. At naging interesado ang science to discover the nature of men and women. At natuklasan nila, ang babae daw ay created to be emotional. They will always say what they feel, not what they think. What they think. O di ba doon pala magkaiba na? Kapag hindi mo naintindihan yung nature ng asawa mo, ang laging masusunod yung nature mo. Minsan nga, iisipin mo pa yung asawa mo, dapat kapareho mo akong mag-isip. Dapat kapareho mo akong dumiskarte. Di ba? Iisipin ng lalaki, yung wife niya, ganun din sa kanya mag-isip. Hindi po yung ganun. Kaya lalo kayo hindi magkakaintindihan. Kaya ang unang sikreto para walang stress sa marriage ay yung kinikilalang mabuti ang asawa. Kasi yung pagkilala sa sarili mo, tapos ka na doon eh. Kaya nga sinabihan ko sila, say it. Goodbye to singleness. Because yung singleness ninyo, yun dapat yung time na kilala mo na yung sarili mo. Mahal na mahal mo na yung sarili mo. Na-discover mo na yung purpose mo sa mundo. At ano yung kaya mong ihandog sa kapwa mo.
And when you reach that point, ready ka na to offer yourself to others. Yun nga yung 3 steps na binigay ni Jesus. Ano yung first step? The 2 greatest commandment. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul. Di ba pag mahal mo ang isang tao, kinikilala mo siya? Pag pinili mo siyang mahalin, di ba kinikilala mo siya? Paano siya mag-isip, paano siya magsalita, paano ang behavior niya, yung kanyang attitude. Kinikilala mo para alam mo kung saan ka mag-a-adjust. Di ba? Kasi nga, tapos ka na sa pagkilala sa sarili mo. Kaya pag pumasok ka sa marriage na hindi ka pa tapos dyan, mag-i-struggle ang marriage. Wala ka po dun sa stage na ino-offer mo na ang sarili mo sa iba. Because that is the second step. Love thy neighbor as thyself. Huwag kang magmamahal ng neighbor hanggat di mo pamahal ang sarili mo. Hanggat hindi mo pakilala ang sarili mo dahil magsasuffer ang marriage. Iisipin mo lagi yung karapatan mo, yung rights mo. Rights kong sumaya, rights kong sumaya, rights ko to. Rights kong umalis nang walang paalam sa'yo. FYI na lang. No? May asawa bang matutuwa sa ganon? Darling, nandito ako sa barkada ko, ha? Hindi ako nakapagpaalam sa'yo kasi lopat ako. No? Lahat ng dahilan, ibibigay mo. Dahil alam mong, karapatan mo yon. Eh, meron kang obligasyon. Sir, ma'am, sa iyong asawa. Huwag kakalimutan may kakambal ang rights. Lagi yung rights and obligations. Yung rights mo, na dapat alam ng asawa mo, siya magbibigay sa iyo. Siya magsusupply sa iyo. At yung rights mo din, na dapat alam ng asawa mo, ay siyang magsusupply sa iyo. Kasi obligation niya yun. Ganun po ang sinasabi ng ating batas. Kasi pag may supplyan ng needs ng bawat isa, walang space sa gitna. Wala nakikreate na space between the two of you. Bakit? Kasi yung supplying of needs, nabibigay. Gusto niyo malaman kung ano yung needs ng asawa niyo? Pag-aralan niyo siya. Ano yung needs niya? Saan sa masaya? Saan sa malungkot? Para alam mo kung kailan mo siya pasasayahin. Ha, Jasper? Gail? Kasi pag may na-create na space between the two of you, yan yung space na pinupuntahan ng mga salisigang. Oo. Lalo na pag pinapasok mo sa opisina yung wife mo na malungkot. O, meron dyan mga di marunong manligaw pero marunong mag-asikaso. Patay ka. Okay? Kaya nilang makakuha ng babae na pinabayaan mo, pinaalis mo ng bahay na malungkot, kaya nilang kunin yan, asawa mo. Pakakain lang nila yan. Ibibigay lang yung pampering, caring, protection na hinahanap nila sa'yo. Kasi hindi nyo naiintindihan na kaya kinuha ang babae sa tadyang ng lalaki na para malaman ninyo, sir, daw natin, no? Sa malalim na pag-aaral. Kasi bakit hindi sa lupa kinuha ang babae? Bakit yung lalaki lang kinuha sa lupa? Ang babae kinuha sa tadyang. Anong reason? Para daw pag nag-asawa ka, sir, yung babaeng yan ay baby mo. Baby mo yan. Lumabas yan sa katawan mo. That's why they always want to feel pampered. They always want to feel comforted, protected, secured, everything na gusto ng isang bata. Diba? How do we care for our babies? Hindi natin ginugutom. Tama? Hindi natin hinahayaan na masaktan. Hindi natin hinahayaang umiyak ang isang baby. Ganyan din ang nararamdaman ng isang babae kapag nag-asawa. Pansin niyo ba yun? You always want to be protected, pampered, cared for, and attention. Naghahanap lagi ng attention sa husband. Pangalawa, kaya yan kinuha sa tadyang mo, lalaki, baby mo yan, lahat ng pangailangan yan ay sa'yo. That's why, pag pera nila, pera lang nila. At pag pera mo, sir, ay pera din nila. Diba? Napansin niyo ba yun? O, sister, diba? Yan ang reason, natural, hindi nila invento, hindi nila control, it is there. And I don't blame you for that. You are designed to be like that. Nag-asawa ka eh.
Okay? So, paano makakasurvive sa stresses ng marriage para humaba ang buhay niyong dalawa? Kasi supposed to be, tumanda kayo dapat magkasama eh. Diba? Dapat magkasama kayong tumanda. Hindi yung dahil sa bisyo mo, umiksi ang buhay mo, naiwan yung asawa mo. And by the way, speaking about bisyo, hindi po yan kailangan ng marriage. Dahil ang bisyo, pagpapasaya sa sarili. Tama po? Diba? O, hindi ka patapos sa pagpapasaya sa sarili mo, pumasok ka sa marriage. The marriage will be in trouble already. Hindi dinadala sa marriage ang bisyo na pagsusugal, paninigarilyo. Kasi ang buhay mo talaga dyan. Pag-inom ng alcohol, hindi kailangan ng marriage. Di ba, ma'am? Di ba, ma'am? Hindi kailangan ng marriage yung mga bisyo nyo. Yan nga sinasabi ng Family Code, Article 1. It's a special contract not subject to our stipulations. Ano yung stipulations? Terms and conditions. Sa civil contract mo lang pwedeng gawin niya. Yung ikaw yung masusunod, yung kabilang party, siya din masusunod. It is called. Pero sa marriage, it's special contract not subject to our terms and conditions. Hindi na masusunod dito kung ano yung paniniwala natin sa marriage. Hindi na yung paniniwala mo tungkol sa marriage ang masusunod. Sino na? Ang batas na. Ang law na. Pag nakasulat na ang law, wala ka ng say. Lalo na kung Diyos yung nagbigay ng law about marriage. Kasi siya yung creator ng marriage. Sa kanya nagsimula yun eh. Pag-aari ka ng Diyos, pag-aari ka rin ng Diyos. Nagdesisyon kayo magsama, pag-aari kayo niya lalo. Kaya nga hindi tinatawag na promises yung ginagawa sa wedding because promises are made by men. No? Vows ang sinasabi sa pag-aasawa sa wedding like this. At sino ang nagbibigay ng vow? Kayo dalawa sa Diyos. At pag Diyos ang kausap natin, hindi tayo entitled sa opinion natin. Hindi tayo entitled. Wala tayong rights sa Diyos. Susunod lang tayo. Ang democracy na may rights ay invento rin ng mga Greek people. So when we deal with God, our obligation is just to follow. Pag sinabi ng Diyos, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Hindi yung suggestion. Madali sila masaktan. Sabihan mo lang na maalat ang luto, hindi na magluluto uli yan. Di ba? Kaya the man, or every husband must learn how to properly communicate with the wife. Kahit na sabihin mo, totoo naman hindi pwede ang diretsahan sa babae. They are created to be emotional nga eh. Sabihan mong matabay, hindi matutuwa eh. Kahit pa sabihin mo, totoo naman hindi yan matutuwa kahit totoo. Kahit anong linis ng intensyon mo, husband, hindi yan matutuwa. So the lesson is, learn how to communicate with your wife nang hindi direkta. Meron ako nakausap na engineer during counseling session. Alam ko na sir kung ano sasabihin ko para di masaktan yung asawa ko. Nag-sale ba yung asin ngayon, honey? Uy, ang bilis mag-isip. Galing, no? Very good, no? Masasaktan ka doon sa ganon? Hindi naman, kasi may humor eh, di ba? Honey, nag-sale ba yung asin ngayon? Maalat. Hindi niya sinasabing maalat. Pero tinatanong niya, kung nag-sale yung asin. So that's how to communicate, no? Because bawal maging harsh sa asawang babae. Now, sa lalaki, anong bilin? Yun na yung bilin sa lalaki. Love your wives and do not be harsh to them. Kasi love yung kanilang number one pangangailangan. And you know how they spell love? A-F-F-E-C-T-I-O-N. Affection. That's how they spell love. Sa lalaki, gusto nyo malaman how they spell love? Gusto nyo malaman? R-E-S-P-E-C-T. Look at this. May dala akong props. The love she most desires and the respect he desperately needs. Hindi lang ito ang mga relationship books namin. Every time babasahin namin, they always go back to the Bible. Hindi lang nila sinasabi galing sa Bible. But they always speak of love and respect. Because yun ang design ng husband mo. Kailangan niya ng respeto dahil siya ay leader. Ang design ng asawa mo ay love. Bigyan mo siya ng love. Bigyan mo lagi ng affection.
Kaya kapag hindi mo na hinihipo ang wife, hindi mo na tinatouch, hindi mo na niyayakap, tatanungin ka niyan, may iba ka na ba? That's how they react. Because hindi mo na sila hinihipo o niyayakap. Diba? Ganon sila kalalim mag-conclude. O, lalo na pag may nahuli sa cellphone mo, message na, good night, mwa, chup-chup. O, pag nakita ng babae sa cellphone mo, patay ka na. Kahit pa sabihin mo, hindi, wala kami niyan. Friends lang kami niyan. They are historical. No? Lahat ng mga ginawa mong kalokohan, babalik kahit hindi yun ang topic. Okay? Kaya don't destroy the trust na nagsimula pa lang the day you accepted each other. The day you vowed to live happily together. You're not entitled to destroy your vow. Kaya nga na-invento ang wedding Because the more you verbalize it, nakikinig ang nature. Nature is listening. And you are not entitled to break that vow. Okay? May gusto pong magtanong? I hope marami na ako nasabi. Finally, marriage is a risk. Sabi ni Albert Einstein, scientist. Pag sinabing risk, pwedeng humaba or umiksi ang buhay natin. No? Paano? Pag in-stress ka na in-stress ng asawa mo, gigisingin yung mga sakit na minana mo 4 generations backwards. Lahat ng doktor tinanong ko na, namamana po ba sakit? Totoo naman. Hanggang ilan? 3 generation. 4 na generation. Lahat ng ginagawang kalukuhan ng mga ninuno mo 4 generations backwards, nasa DNA mo. At bubuhayin yan the moment na na-stress ka. So, paano hindi may stress sa marriage? I-align and you will have a perfect marriage. Naintindihan nyo na ngayon kung anong ibig sabihin ng perfect marriage. So, the next time na marinig nyo yung question na yan, wala nang iiling siguro. Naintindihan nyo na? Align yourselves to the design of marriage and you will enjoy a stress-free marriage, which I'm also enjoying. Because dinesisyonan namin. Gusto namin ng happy marriage, happy life. Dinesisyonan namin. And we are enjoying it because we believe in it. Ganun lang. Jasper. Mahirap ba yun? Hindi naman siguro. Just do it. Okay? Again, congratulations to the both of you. Thank you. Ayun yung inaantay ko. Thank you.